isa lang po itong si Carlos Yulo, mga kababayan, sa mga minalas sa pag-aaruga ng isang ina. Isa lang po ito si Carlos, mga kababayan. Pero sa kabila ng lahat ng yan ay meron papalit na mas higit pa para ito'y alagaan si Carlos Yulo. At yan nga, walang iba kundi ang kanyang girlfriend, mga kababayan. Pero punta natin ang kanyang sentimento dito, mga kababayan. Paki-like muna ng ating video at paki-share po, mga kababayan, para mas marami po ang makakita ng ating, para makarating po ito kay Yulo, no? Kay Carlos Yulo, yung pinag-uusapan natin siya ngayon, mga kababayan, ngayong umaga. Ito po, umpisa na po natin. Paki-share po muna, paki-like po ng ating video. Salamat po sa inyo lahat. Ito po, mga kababayan, siyempre, konti-konting muna tayo, bati-bati sa ating mga kababayan na nanguna dito. Hello, Adol, watching from Abu Dhabi. Layo naman ito. Good morning, Sir Sak TV. Hiligay nun. Palagi pala ito nandito sa ating mga kababayan. Good morning sa iyo, sir. Ingat palagi dyan sa Abu Dhabi. Sa mga kababayan dyan natin, OFW dyan sa Abu Dhabi, good morning po sa inyo lahat. God bless po. Ito share ko lang muna sa feeds natin na ibalita ba, mga kababayan. Okay, mga kababayan, ito na. Okay po, ito, pisa na po natin, mga kababayan. Muli, welcome sa ating YouTube channel. Ako nga pala si Ibalitabay. Ito po ang sentimento ni dati tuloy ni Carlos Yulo, mga kababayan. Ito po ang kanyang sentimento dito kung bakit siya nagsasalita. Pero napakaganda namang sinabi niya dito, kahanga-hanga ito si Carlos Yulo, no? Napakaganda pa rin ang sinabi niya sa kanyang ina. Napakaganda, wala siyang siniraan sa kabila ng kanyang tagumpay, no? Sa kabila pala ng kanyang problema, hindi siya nagpapekto. Di ba? Talagang nagtagumpay pa rin siya, mga kababayan, sa pagiging athletic niya. Pero kahit ganoon, ang ginawa ng kanyang ina ay talaga naman wala siyang magandang sinabi, bagkos pinayuhan pa niya ito. Kaya nakakahanga-hanga, kaya pala pinagpapala ito si Carlos Yulo, no? Kaya pala siya pinagpapala dahil napakabuti ng kanyang puso, mga kababayan. Ito po, pakinggan natin. Pasok, sir. Ko po sa mga interviews niya po, unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun, dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinisabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. Never ko na... May tanong lang ako, bakit ganito yung isang magulang, no? Ng isang bata na hindi kaya, ito tanong ko lang naman ito sa ina ni Sir Carlos Yulo, no? Hindi kaya may bisyo ka, madam?
Hindi kaya mayroon kang bisyo na, di ba? Kung bakit nagkakaganin yan, pero ang makakasagot lang yan dapat ikaw mismo ang aamin sa sarili mo kung bakit nagkaganito, ano? Tuloy natin. Kahit naman po na hiningi yan sa kanila, binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yan. Yung principal po kasi dito wala po sa liit o laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya, kundi po sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-aakto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung about po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po ng nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po, galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Kaya nga po nang sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income and lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin that time po. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko. Good morning sa iyo, MTV. Shout out sa iyo. Kaya nga dito ako nagtataka Sir Yolo, sa mga kababayan natin, no? Pasintabi muna dito sa ina ni Carlos. Alam mo, hindi na bago sa atin yan, no? Na meron talagang ina na pababayaan ka, bukod sa pabaya, hindi ka susuportahan, kukontrahin ka, kung ano ang kaligayahan mo, ikukontrahin niya. May mga ganun talagang ina. Sa Pilipinas, isa lang po itong si Sir Carlos na nagkaganyan, no? Pero ang pinagtataka ko talaga dito sa ina ni Sir Carlos, bakit naman masyado siyang siloso sa kanyang magiging manugang. Siguro samantala pala nasa kanya na pala lahat. Tapos ganito pa yung mga isa lang ibig sabihin talaga nito sa nakikita ko may bisyo itong magulang ni Carlos Yolo. May bisyo ito. Kung ano ang bisyo na yan ang hindi natin alam. Siya lang nakakalam yan. Kasi nauubos kaya yung pera ni Carlos, hindi niya nagagamit, kinukuha ng nanay, hindi pinapaalam sa kanya. Para bang ang ginagawa niya dito kay Carlos Yolo minor de edad pa rin. Samantala hindi naman siya may edad na siya, no? Para pakialaman pa ng isang ina, no? Magtrabaho ka kasi nanay. Umaasa ka na nga lang ganyan ka pa. Sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na ginagawa niya po. Sabi niya po nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Yung about sa training camp na kinikwento niya na si Chloe dapat wala na daw doon, sabi ng former coach ko pagdating ng dalawang magte-training camp doon. Usually, kapag magte-training camp kami, palaging naka-hotel. And miscommunicated yun na doon pala sila sa akin na mag-i-stay. Hindi rin totoo na... Good morning sa iyo, Sir Danny Renado. Good morning sa iyo, brand new boy.
Good morning everyone. May ina talagang ganyan ugali, salbahe. Sabi ni Brandy. Pagpunta nila doon, nung dalawang bata, dapat wala na si Chloe kasi sabay-sabay silang pumunta doon. Actually, nagulat pa yung former coach ko kasi nandun si Chloe. Minelcome naman namin sila talaga. Nag-prepare kami para sa kanila. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga sinasabi niya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe andun, yung nakabalandra daw yung puwet po. Bilang nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, kami po aalagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung mga iniisip niya na gano'n ang dumi niya mag-isip at hindi appropriate yon para sa akin at disrespectful yon actually sa akin and kay Chloe po. Yung sinasabi niya na so dapat wala daw pong outsider or guest po doon sa apartment ko po. Di din po yung totoo kasi wala naman pong naka-indicate or nakalagay sa contract na bawal yung guest or outsider sa loob po ng apartment po. And actually, invited po si Chloe ng former coach ko from Japan nung SEA Games pa lang po sa Vietnam. So, sinabihan kami na invite mo na lang si Chloe sa Japan and dun kayo mag-hangout. Sabi niya pa na feeling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Unang-una po yun, months before nun, kasi uuwi ako parang 3 days yun. Sinabihan ko na sila na mag-i-spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Sinama ko si Chloe, nag-spend time kami. Nakikipag-alubilo naman po kami, hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa Pangasinan. Like, po kami doon, parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nagkaya na yung sa bike. Because we didn't know what to do. Yeah. After nung kumain, because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park. Yeah. So that we can take the little kids to go biking. Yeah. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can just pause and read. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-usap po sila. In the last resort, my family made a group chat Yeah. na kasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Yeah, madami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them, treated them with respect, and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mama, what she had to say about me and our relationship. And then, after the group chat, she left. Yeah. Your mom left. And wala siyang narinig anything from my family. May recent interview po kayo na kina-congratulate niyo po ako. Kung genuine po talaga kayo, maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pagka-congratulate niyo sa akin. Pero nagpa-flashback pa rin po talaga yung masasakit yung sinabi sa akin at yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo na mag-heal kayo, mag-move on, at napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na maging safe kayo palagi at nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Galing, palakpakan natin si Sir Yolo, no? Si Sir. Nakakahiya, sabi ni Sir Danny. Kaya nga, alam nyo mga kababayan, believe out talaga ako dito kay Sir. Kaya pala pinagpala siya talaga ng Panginoon, no? Kasi sa kabila ng ginagawa ng kanyang ina sa kanila, ay hindi siya hindi siya nagpatalo. Talagang nagporsige siya, magtagumpay, di ba? Kahanga-hanga ang batang ito.
mabuti na lang mga kababayan, sa kabila ng malas niya sa kanyang ina, nandyan yung kanyang girlfriend na si Chloe, no? Talagang suportado siya all the way, yung pamilya ng girlfriend niya, no? Kaya kung meron dapat dito pasalamatan para sa akin, ay walang iba kundi yung kanyang girlfriend at saka yung kanyang pamilya na talagang sumuporta talaga dito kay Sir Carlos. Kaya muli, congratulations dito kay Sir Carlos at saka dito sa kanyang girlfriend niya si Ma'am Chloe. Ay mga kababayan, take note, napakayaman pala ni Ma'am Chloe. Grabe, bago niya pa ito makilala si Sir Carlos mga kababayan, ay talagang kilala na po ito sa buong social media itong si Ma'am Chloe, no? Talagang nagano na po ito, marami na po itong ipon, income dito sa social media bago niya pa ito nakilala si Carlos. Siguro nga ang balita nga natin dito mga kababayan, ang nag-initiate dito para magkagustuhan sila sa isa't isa ay itong si Ma'am Chloe. Siguro humanga talaga siya dito kay Sir Carlos dahil matikas, di ba? Matikas, mahusay, magaling, athletic. Alam nyo naman na lahat, sino ba naman ng hindi Pilipino hindi magkakagusto sa isang athletic, di ba? Maganda ang katawan, matikas, di ba? Kaya naniniwala ako na talagang itinadhana po talaga sila. Di ba?